9 months later. Nakaupo lang ako sa harap ng salamin habang inaayusan ng dalawang kaibigan. Si Hailey ang naglalagay ng makeup sa akin at si Bea naman ang nag-aayos sa buhok ko. What a beautiful bride! Puna ni Hailey na maarte pang pumalakpak matapos akong lagyan ng makeup. For sure, maglalaway na naman si Mr. De Vera sa'yo mamaya kapag nakita ka. Ano ka ba naman? Matagal na naglalaway ang lalaki yun sa kanya, no? Alam mong patay na patay yun kay Jessica, noon pa man. Sagot naman ni Bea na hindi pa tapos sa pag-aayos sa buhok ko. Napangisi naman ako at nagkabit-balikat. Well, he's my groom and soon to be my husband. Dapat lang na maging patay na patay siya sa akin dahil magiging asawa na niya ako after this day. Yes, ngayong araw na ang kasal namin ni Lucas. Sa loob ng 9 months ay pinatunayan niya sa akin kung gaano siya kaseryoso at kung gaano niya ako kamahal. Kami ng anak niya. Tulad nga ng sabi niya sa akin ay nakahanda siya maghintay kahit gaano pa katagal dahil ayaw niyang pilit lang ang magiging desisyon ko. And ako rin naman, ayokong pilitin ang sarili ko sa kanya pero wala naman sigurong masama kung bubuksan ko ang puso ko para sa kanya at tatanggapin siya ng tuluyan sa buhay ko. Sa buhay namin ni Drew. Talagang nakuha niya ako ligawan sa loob ng 9 months. Nagawa niyang maghintay ng ganoong katagal para lang makuha ang loob ko at totoo kong oo para sa kanya. He did his best and he succeeded. 4 months ago nung sinagot ko siya at niyaya ng magpakasal. And we got engaged the next day after I accepted his proposal. At sa loob ng ilang buwan na paghahanda para sa kasal namin ay sa wakas dumating na rin ang araw na ito. Dapat nga nung last month pa kami kinasal pero dahil sa paggawa ng wedding gown na gusto ko ay natagalan. Ayan Beshi, it's done. Nakangiting wika ni Bea nang sa wakas ay natapos na rin sa pag-aayos ng buhok ko. Kaya naman tumayo na ako at sinuot ng aking spaghetti straps diamond wedding gown na galing pa sa Paris sa isang sikat na designer. Tinulungan naman ako ni Hailey at Bea sa pagzizipper ng likod nito at pag-aayos ng mahaba nitong laylayan. Pinasuot na rin sa akin ni Bea ang diamond crown at ang aking white diamond high heels. Nang matapos ko suotin ay tumayo na ako sa harap ng salamin at tiningnan muna ang sarili ko. Labas ng konti ang aking cleavage at talagang kumikinang ang wedding gown dahil sa nakapalibot nitong maliliit na diamonds sa bandang dibdib at bewang. Nang matapos tingnan ang sarili ko sa salamin ay niyaya na ako lumabas ni Bea at Hailey sa room. At paglabas namin ay agad na napunta sa akin ang tingin ng mga kaibigan ko na naghihintay sa paglabas ko. OMG Jessica, you look so gorgeous! Pagdali ng mga kaibigan ko na agad na tumakbo palapit sa akin para salubungin ako. Pero agad na pinigilan ni Hailey. Hey guys, easy. Baka masira ang makeup ng bride natin. Let's take a picture na lang. Kanya-kanyang taas na ng kanilang phone ng kaibigan ko para makapag-picture sa akin. Ano ba naman kayo? Mamaya na mag-picture after the wedding? Saway naman ni Bea pero hindi na pinansin ng iba. Congrats, Jessica baby. Best wishes. Kanya-kanyang pagbati naman ng mga male friends ko. Talagang lahat sila inaabangan ang paglabas ko. Thank you guys. I love you all. I replied to them. Hanggang sa napataas ang kilay ko nang makita sa Alvin na bagong dating. Suot ang kanyang black tuxedo. Oh, akala ko hindi ka na naman dadalo. Akala mo lang yun. Pagkalapit nito ay agad na bumeso sa akin at sandaling pinagmasdan ang mukha ko bago ngumiti. I'm so happy for you. Sana maging masaya kayo ni Lucas. Thanks, Alvin. Love you. Matapos ang pagbati ng mga kaibigan ko ay niyaya na ako para pumunta na sa banquet hall ng hotel kung saan naghihintay na ang groom ko. Yes, dito namin napagdesisyonan ni Lucas na magpakasal sa isang 5-star hotel na kanya rin pag-aari. Naunang pumasok ang mga kaibigan ko sa loob at naiwan naman ako mag-isa sa labas habang hawak ang aking peony bouquet. Nakatakip na rin sa aking ulo ang belo. And when the door finally opened, agad na bumungad sa akin ang luxury banquet hall with rose gold theme. Nakatayo na rin ang mga guest sa loob at lahat ng tingin ay nasa akin na. Parang bigla naman akong kinain ng nervyos. Kaya huminga muna ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Pero nang makitang anak kong si Drew nakatabi ng kanyang lola, ay agad ako napangiti. Hanggang sa napunta na ang tingin ko sa lalaki nakatayo sa dulo ng red carpet na ngayon titig na sa akin. He was very handsome with his black expensive tuxedo. Lumapad ang ngiti ko at biglang naglaho ang kaba. Napalitan ng excitement at saya. And when I started walking on the red carpet,
The music started playing. Ngunit wala pa ako sa kalagitnaan ng red carpet, inyong unti-unti ako napahinto dahil sa pag-alis ni Lucas sa kanyang kinatatayuan. Hindi nakatiis dahil mabilis itong naglakad palapit sa akin. At nang sandaling huminto na sa harap ko, ay hindi ko inaasahan ang kanyang pagsalubong sa akin. Niyakap niya lang naman ako ng mahigpit, yung klase ng yakap na puno ng pagmamahal at saya. "I love you, baby," he whispered while hugging me. I can't help but smile. Hinayaan ko lang siyang yakapin ako. May 1 minuto yata ang tinagal ng kanyang yakap sa akin bago niya ako pinakawalan. At napapikit na lang ako nang halikan niya na naman ako sa noo. At matapos niya akong gawaran ng mapagmahal na halik sa noo, ay hinuwakan na niya ang mukha kong natatakpan ng lace na belo at sinalubong na niya ng tingin gamit ang kanyang naluluhan ng mga mata dahil sa labis na saya. "You're the most beautiful bride that I've ever seen in my entire life, baby." He gave me a warm smile. "Paano ba yan? Mukhang magiging akin ka na talaga ngayon." My smile widened. "And I love to be yours, Mr. De Vera." Pareho kaming napangiti sa isa't isa. Kinuha niya ang kamay ko at pinahawak sa kanyang braso bago namin sabay na nilakad ang red carpet at napakaway pa kami sa anak namin na ngayon nakangiti lang sa amin, katabi ng kanyang lolo at lola. Sabay kaming humarap sa pari pagdating namin sa dulo ng red carpet. And the ceremony started. Hanggang sa nagsimula na kaming magbigay ng aming vows sa isa't isa. He started first. "Jessica, baby, do you believe in love at first sight?" Kasi ako dati, hindi ako naniniwala sa kasabihang iyon. Not until I saw you in the beach resort. Hindi ko mapigilan na magtaka sa kanyang sinabi. "Beach resort? Hindi ba kami sa club unang nagkita?" Kahit nagtataka ay ngumiti lang ako at pinakinggan ang kanyang sasabihin. "Mula na makita kita nung araw na iyon, ay hindi ka na mawala-wala sa isip ko. 1 beses lang naman kitang nakita pero bakit ganoon? Nagiging laman ka na ng panaginip ko. Parang paulit-ulit na nagpe-play sa imagination ko kung paano ipalis ng hangin ng mahaba mong buhok. Ang napakaganda mong muka na napaka-inosenteng pagmasdan. Napapangiti ako na mag-isa tuwing naiisip kita. Minsan napapatanong ako sa sarili ko bakit kaya ang lungkot ng kanyang mga mata. Kaya lang tuwing naalala ko kung paano mo ako sungitan at itaboy nung araw na iyon, ay hindi ko mapigilan ang matawa. Kasi sa totoo lang, yun ang unang beses na itaboy ako na isang babae. Pero talagang mapagbiro ang tadhana. Dahil hindi ko inaakala na makikita ulit kita sa pangalawang pagkakataon at ikaw na mismo lumapit sa akin. And you know what? When I am with you, the world fades away. Nakakalimutan ko lahat ng nasa paligid ko, baby." He stared at me and I could see the movement of his Adam's apple as he swallowed. "Basta, ang alam ko sobrang saya ko kapag kasama kita. And I am so sorry for everything you've been through. Sinubok tayo ng tadhana. Well, that's life. But at least, now you're finally mine." His voice cracked with emotion and he smiled at me like he was about to cry. At gusto ko lang sabihin na napakasaya ko sa mga sandaling ito dahil sa wakas, magiging asawa na kita. Samantalang dati-rati pinapangarap lang kita na maging akin. Pero ngayon ay matutupad na ang pangarap kong iyon. Pwede na kita ipagsigawan sa buong mundo na ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Ang babaeng iniyakan ko ng labis at ang babaeng halos mabaliw ako sa kakaisip. Hinawakan na niya ang kamay ko. "And today, I promise to adore you, cherish you, and respect you for all the days of my life. I promise to stay by your side through sickness and in health as your husband, even when difficult times come along. Your happiness shall forever be most important to me. I vow to love you unconditionally for all of eternity." Naramdaman ko na lang ang kanyang marahan na pagsuot ng singsing sa daliri ko. "I love you, baby. So much." Napakagatlabi naman ako. Shit, naiiyak na ako dahil sa kanyang mga sinabi. "Lucas, thank you for always respecting me. My decision, my feelings. Kahit na sobrang sakit para sa'yo, nakuha mo pa rin gawin ang nararapat para lang huwag akong mahirapan at masaktan." Pilit kong pinapakalma ang boses ko para lang hindi pumiyok. "You're welcome," he said with a smile. I smiled at him, still looking into his teary-eyed. "Today and forever, I give you my heart, my soul and my trust, no matter what our future might bring. I
I promise to share my dreams, my secrets, and my innermost feelings with you always and forever. Marahan ko na isinuot ang singsing sa kanyang daliri. I love you more, my husband. Isang marahan na pagtawa ang kanyang pinakawalan. Yung klase ng tawa na naiiyak na sa sobrang saya dahil sa totoo lang yung luha sa kanyang mga mata ay tuluyan ng lumanda sa kanyang pisngi. Hanggang sa narinig ko na ang announcement ng pari. You may now kiss the bride. And Lucas, my husband, finally opened my veil. Lumapad na ang ngiti naming dalawa hanggang sa sinalubong na namin ang labi ng isa't isa. Rinig ko naman ang malakas na palakpakan ng mga tao sa paligid namin. I love you, asawa ko. Magkasabay naming sambit ng pakawalan na namin ang labi ng isa't isa. Say it again, please, he commanded. I love you, Lucas de Vera. I said directly with my teary-eyed, and he kissed my temple. Mas mahal kita ng sobra. Binuhat na niya ako matapos akong halikan. May mga petals naman ang sumaboy sa amin at masaganang palakpakan kasabay ng sunod-sunod na pagbati ng congratulations. Kaya naman inihagis ko na lang basta ang bouquet sa mga guest, pero hindi ko inaasahan na papupunta kay Ivan at masasalo nito nang hindi sinasadya. Dahilan para maghiyawan ang mga kaibigan nito. Nang matapos ang ceremony ay umalis na kami ni Lucas ng hotel, sakay ng kanyang luxury car para pumunta ng airport dahil napagkasunduan namin na sa France kami mag-honeymoon. Iniwan muna namin si Drew sa kanyang lolo at lola. Habang nasa biyahe papuntang airport ay magkasaliko pa rin ang isa naming kamay at hindi nawawala ang ngiti sa isa't isa. Pero malayo na ang natatakbo ng sakyan nang biglang tumunog ang cellphone ni Lucas. Ang mami mo tumatawag. Answer it, baby. Agad ko naman itong sinagot at ni-loudspeaker. Yes, Mom. What's up? He asked while still driving. Anak, kailangan niyo bumalik dito ngayon din. Sa Drew, ang mahal ko nga po nawawala. Naiiyak na bungad ng kabilang linya. Bigla na lang napapreno si Lucas na munti ko na ikasubsob sa unahan at nanlaki naman ang mga mata ko dahil sa narinig. What do you mean nawawala ang anak ko, Mom? May lalaking kumidnap sa kanya, anak. Dalian niyo. Bumalik kayo ngayon din. Tumawag na rin ako ng mga pulis. It was like a bomb exploded in my ears when Lucas' mommy said that my son was missing because someone had kidnapped him. Lucas, please. Bilisan mong pagmamaneho, please. Mabilis na to, baby. Baka maaksidente na tayo kung bibilisan ko pa. Just calm down, okay? Sagot sa akin ng asawa ko na parang natataranta na rin katulad ko. Calm down? How can I calm down? Ngayong nawawalang anak ko. I yelled. I couldn't help it. Ang luha ko'y sunod-sunod na ang pagtulo at natatakot ako para sa mahal kong anak. Bakit siya pa? Ang walang kamuwang-muwang kong anak. Anak natin, baby. Anak natin. Please, suminahon ka lang. Mahanap din natin si Baby Drew. I will find him no matter what happens, okay? Marahas akong umiling habang humihikbi. Hindi, Lucas. Kailangan natin siyang mahanap agad-agad at baka kung ano pang gawin sa kanya ng kidnapper na yon. Kawawa naman ang anak ko. Baka saktan siya o kung anong gawing masama sa kanya. So please hurry up. Ayoko masaktan ng anak ko. Binilasan na lang ng asawa ko pagmamaneho at hindi na ako sinagot pa. When we arrived at the hotel, Lucas' parents were outside talking to the police. Agad naman kami lumapit sa kanila. What happened? Mom, Dad, paano nakidnap ang anak ko? Hindi niyo ba binabantayan ang apo niyo at nakidnap nang hindi niyo namamalayan? Lucas immediately yelled at his parents. It's not like that, son. Pinahintay ko lang naman saglit ang apo ko sa labas ng restroom pero paglabas ko wala na. Nakita ko sa CCTV na dinukot siya na isang lalaki nakatakas mula sa kulungan. Sinong lalaki po ang kumindap sa kanya? Tanong ko. Pero hindi pa nakakasagot sa akin ang mommy ni Lucas ay patakbo na akong pumasok ng hotel at dumiretso sa control room. Pagdating ko agad kong plinay sa staff ang footage ng pagkuha sa anak ko. At ganoon na lang ang paglaki ng mata ko nang makita ko kung sino ang lalaking kidnapper. Walang iba kundi ang asawa ni Tiffany na ayon sa pagkakaalam ko ay kasalukuyang nakakulong sa kasang murder dahil sa kanyang pagsaksak kay Lolo. Yes, he was the one who killed my grandfather.
2 weeks din na nangyari investigasyon bago nakahanap si Lucas ng evidence laban sa kanila. Buti na lang ay may dashcam pala ang isa sa mga sasakyan na nakapark sa parking lot nung araw na iyon. Ayaw pa nga sanang ibigay ng may-ari ang footage pero buti na lang ay nagawan ni Lucas at Sandro ng paraan at napapayag ito. Makikita sa video na sinaksak muna ni Garrett si Lolo ng 2 beses sa bandang tiyan bago ito binangga ni Tiffany ng kanyang sasakyan. Sa totoo lang para akong na-trauma nang makitang video na iyon. Hindi ko inakala na magagawa nila kay Lolo ang ganoong karumal-dumal na krimen. Napakasama nilang dalawa. Paano nakalaya ang lalaking yan sa kulungan? Tanong na lumabas sa bibig ko habang nalalaka ang mga matang nakatingin sa screen ng computer kung saan nakapos ang mukha ng kidnapper. Ayon sa balita kaninang umaga, nakatakas daw po ang lalaking iyan mula sa kulungan, man. The male staff answered me. What? Marahas akong umiling habang umiiyak. Paano namang nakatakas ang walang hiyang iyon sa kulungan na talagang anak ko pa ang kanyang dinukot? Akmang tatakbo na ako palabas ng control room para puntahan ng mga pulis sa labas pero pumasok naman ang asawa ko. Lucas, ano nang nangyayari? Nahanap na ba ng mga pulis ang anak natin? Kumikilos na ba sila? Agad kong tanong. Lucas wiped my tears. Stop crying. Na-trace na ni Ivan ang location ng kidnapper. Pupuntahan ko sila ngayon kasama mga pulis. And I promise pagbalik ko ay kasama ko ng anak natin. Sasama ako. No, baby. Dito ka lang. Hahanapin ko ang anak natin. Pangako hindi ako babalik hanggat hindi ko siya kasama. Wala na akong nagawa kundi tumango habang hilam pa rin ng luha. Sige. But please, Lucas, hanapin mo ang anak natin. Ano man ang mangyari. Ikaw mamatay ko kapag nawala sa akin si Drew. I will, baby. Babawiin ko ang anak natin. Pangako ko yan sa'yo. So please, stop crying. Hinalikan niya pa ako sa noo bago patakbo na lumabas ng control room. Pero talagang hindi ko kaya na umasa na lang at maghintay. Kaya mabilis din ako sumunod. Saktong paglabas ko ay siyang pagpasok naman ni Lucas sa loob ng kotse. Kaya naman tumakbo agad ako at pumasok na naman sa backseat. Jessica, asawa ko. Hindi ko pwedeng Please, Lucas. Isama mo na ako, please. Hindi ko kaya maghintay lang. Gusto ko masigurong kaligtasan ng anak natin. Gusto ko siyang makita at mailigtas. Intindihin mo naman ako, please. Lucas exhaled. Tila suko na. Hanggang sa pinatakbo na nito ang kotse at sumunod na sa sasakyan ng mga pulis. Habang nasa biyahe, ay nanginginig pa rin ako. Ayaw pa rin tumigil ng mga mata ko sa kakaiyak. Natatakot ako sa mga posibleng mangyari. Kahit anong pigil ko ay hindi ko pa rin mapigilan na mag-isip ng hindi maganda na baka kung anong gawin ng masama ng demonyong kidnapper na iyon sa mahal kong anak. Ang walang kamuwang-muwang kong anak. Bakit siya pa? Makalipas ang ilang minuto yung huminto ang sakyan namin sa harap ng bank. Lucas, bakit tayo nandito? Bakit hindi na tayo sumunod sa mga pulis? Naguguluhan kong tanong. We need 20 million cash para mabawi na ligtas ang anak natin. Dito ka lang, kukunin ko lang ang pera. Naiwan ako mag-isang naguguluhan sa loob ng sakyan at napatingin na lang kay Lucas na pumasok na ng bangko. Mahigit 10 minutes lang yata ang tanagal nito at nang bumalik ay may bitbit ng 2 itim na bag. Tingin ko ay naglalaman ng pera. Lucas, ano ba talaga nangyayari? Please tell me para maintindihan ko. The kidnapper called me. Humihingi siya ng pera kapalit ng anak natin. At huwag daw tayo magdadala ng pulis dahil oras na malaman niya ay may gagawin siyang masama kay Drew. Napatakip ako sa sarili kong bibig dahil sa narinig at nagunahan na naman ang pagtulo ng luha ko. Kung ganoon, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo ng pagmamaneho para mabawi na natin sa baby Drew. Okay, baby. Calm down. Mababawi natin ang ating anak. I promise. Binalasan na ni Lucas ang pagmamaneho. So sobrang bilis ng takbo ng sakyan ay wala pang 10 minuto nang dumating kami sa walang katao-tao na park. Ang abandonadong park kung saan kami nagkikita dati. At pagdating ng park ay hindi agad bumaba si Lucas. Bagkus ay inilabas ang isang baril at nilagyan ng bala bago kinasa. Lucas, bakit may dala kang baril? For safety, mas mabuti ng handa. He replied. Matapos lagyan ng bala, ang baril ay tinago na sa loob ng kanyang coat. Dito ka nilang maghintay sa loob. Ako nilang bababa. No, sasama ako. And again, he exhaled. Okay,
Sabay kami bumaba ng sakyan at pumasok ng park. Nakasunod lang ako sa kanyang likuran. At pagdating namin sa loob ng park ay agad naming nakita ang isang lalaking nakatayo. Pero ibang lalaki. Hindi yung lalaki na asawa ni Tiffany. At ganoon na lang ang paglaki ng mga mata ko nang makita ang anak kong nakahiga sa damuhan. Wala itong malay at tinututukan ng baril ng lalaki. Drew, baby! Oh my God, anong ginawa mo sa anak ko? Sigaw ko sa lalaki na parang lalapit dito na parang hindi. Natatakot ako na baka iputok nito ang hawak na baril. Huwag kayong mag-alala. Pinatulog lang siya ng boss ko dahil masyado daw maingay sa pag-iyak. Ibigay niyo muna ang pera at ibibigay ko rin itong anak niyo. Sagot ng lalaki. Heto ang perang hinihingi mo. Ibinabanan ni Lucas ang bitbit na 2 bag at binuksan. Ipinakita sa lalaki ang laman ng pera. Nang makita ng lalaki ang pera ay agad kami nitong sinanyasan na lumayo sa bag at kunin na ang anak namin sa damuhan. Kaya naman mabilis na akong tumakbo at binuhat ng anak kong walang malay. Parang dinudurog ang puso ko na makita ang kalagayan ng anak ko. Tila katatapos lang nito sa pag-iyak dahil sa mga tuyong luha sa pisngi at basang-basa ang suot na pants. Siguro ay umihi na dahil sa takot. Let's go home, anak. Naluluha ko sa sambit. Maingat ko na itong binuhat at pinahiga na lang sa balikat ko ang ulo. Pero pagharap ko ay ganoon na lang ang pagkagulat ko nang 2 magkasunod na baril ang pumutok. Nalaka ang mga mata ko nang makita ang pagbagsak na lalaki sa damuhan habang hawak ang baril nitong nakatutok pa sa amin. Mukhang babarilin sana kami pero naunahan lang kami ni Lucas at binaril ito ng 3 beses sa tiyan. Hurry up! Let's go! Sigurado nasa paligid lang yung boss na lalaki yan. Wika ni Lucas, kaya agad akong tumango at patakbo ng binuhat ang anak ko palabas ng park. Pero paglabas namin sa exit ng park ay siya rin paghinto ko at bahagyang pag-atras na sumalubong sa akin si Garrett na asawa ni Tiffany. May hawak itong baril at nakatutok sa amin ng anak ko. Si Lucas ay napahinto rin sa tabi ko. Ibaba mong hawak mong baril dahil kung hindi, ipuputok ko itong hawak ko sa asawa at anak mo. Babala ni Garrett nang nakangisi. Napalunok ako at napahigpit ang yakap sa walang malay kong anak. Huwag ka magkakamalik, iputok yan sa mag-ina ko. Heto, ibababa ko na. At unti-unti nga ibinaba ni Lucas ang kanyang baril. Alam mo ba, nang dahil sa lintik mo lolo ay nasira ang buhay namin ng asawa ko. Galit na sigaw ni Garrett sa akin at parang naglalabasan pa ang ugat sa leeg nito. Gusto ko sanang sagutin ito at sabihin kasalanan nila kung bakit nasira ang buhay nila at nauwi sa kulungan. Pero pinigilan ko na lang ang sarili ko dahil baka mas lalo itong magalit at iputok ang baril sa amin. Lucas, siguradong ipuputok niya pa rin sa atin kahit ibaba mong baril mo. Mahina akong usal sa nanginginig na boses. Kaya mas mabuti. Hindi ko na natapos pa ang pagsasalita ko na lumaki na lang bigla ang ngisi ni Garrett at iputok na sa amin ng anak ko ang hawak nitong barila. Hindi ako nakaalis sa aking kinatatayuan. Para akong natuod. Hindi nakagalaw at nanlaki lang ang mata. Sa bilis ng pangyayari ay basta ko na lang naramdaman ang pagyakap ni Lucas sa amin para takpan kami ng anak niya. Kaya naman yung hawak na baril ni Garrett ay sa kanyang likod tumama. 4 na magkakasunod na putok ng baril ang narinig ko. Ang 2 ay papunta sa amin at ang 2 naman ay sa bagong dating na si Ivan na tumama naman sa likod ni Garrett. Asawa ko! Nalaka ang mga mata kong sambit na agad na natauhan ng wala ng putukan. Naramdaman ko na lang ang unti-unting pagluwag ng yakap ni Lucas sa amin. I'm glad you're safe, mahal ko. Ligtas kayo ng anak natin. Anis na sagot ito at napasigaw na lang ako nang tuluyan na itong bumagsak sa harap ko. Mabuti na lang ay mabilis na nakatakbo sa Ivan palapit at nasalo ito. Pagkasalo ni Ivan sa kaibigan ay agad itong itinakbo at isinakay sa loob ng sakyan. Napasunod naman ako at pumasok din sa backseat ng kotse ni Ivan. Pagkapasok ko ay marahan ko agad na ini-adjust ng pahiga ang isang upuan at nilagay doon ang anak ko bago nilagyan ng seatbelt. Saka ko kinuha ang ulo ng asawa ko at pinasandal sa dibdib ko para hindi mapuruhan ang likod nitong may tama ng bala. Huwag kang mamamatay, Lucas. I swear, tatakbo na talaga kita bilang kaibigan ko kapag namatay ka ngayon. Natataranta na wika ni Ivan at mabilis na pinatakbo ang sasakyan. Ang 2 kong mga braso ay nakayapos sa asawa ko at nakatakip ang aking mga palad sa likod nito para pigilan ang pag-agos ng dugo sa sugat nito. Huwag ka nang umiyak pa, mahal kong asawa. Hindi pa naman ako mamamatay.
Saka na lang kapag nagkaroon na tayo ng isang dosenang anak. Nakuha pa nitong tumawa at pinunasan pa ang luha sa pisngi ko gamit ang kanyang hinang-hinang kamay. Ano ka ba? Nakukuha mo pa talaga magbiro sa lagay na yan? Natatakot na nga ako eh. Naiiyak kong sagot. Ramdam ko pa rin sa kamay ko ang patuloy na pag-agos ng kanyang dugo sa kanyang likod. Oh baby, I'm not joking. Don't tell me ayaw magkaroon tayo ng isang dosenang anak. Of course gusto ko. Kahit 2 dosena pa yan basta mabuhay ka lang. Garalgal kong sagot habang patuloy pa rin ang pagpatak ng luha sa mga mata ko. Sabi mo yan ha? Wala nang bawian pa. She smiled pero agad akong kinain ng takot nang bigla na lang nahulog ang kanyang kamay mula sa mukha ko kasabay ng pagsara ng kanyang mga mata. Lucas! Lucas! Hoy, asawa ko, gumising ka! Please don't sleep! Open your eyes again, please! I sobbed, but he didn't respond. Tila hindi na ako naririnig pa. Shit! Sambit ni Ivan at mas lalo nang binilisan ang pagmamaneho. I spent 2 days in the ICU in a coma after being shot in the back. At nang magis na naman ako, ay hindi ko maigalaw ng mabuti ang katawan ko dahil masakit ang likod ko, gawa ng bala. Kaya naman ang honeymoon sana namin ng asawa ko ay hindi na natuloy. And I am very lucky to have her as my wife dahil talagang inalagaan niya ako hanggang sa gumaling ang sugat ko. And today, we are here in Jeju Island for our honeymoon. Sa France sana dapat pero nag-iba na ang gusto ng mahal ko. Ngayon lang namin itinuloy ang naudlot ng honeymoon namin dahil mas gusto ng mahal kong asawa na gumaling muna ako bago namin ituloy. Dahil baka raw lumala ang sugat ko kapag hindi pa masyadong hilom at mag-honeymoon kami. Napaka-wild ko pa naman daw sa kama. Dom, napaka-advance mag-isip ng mahal ko. Talagang inaalala niya ang kalagayan ko. Ang bango naman ng mahal ko. I smelled her neck. Nakahiga ako sa kanyang tabi ngayon at nakayakap sa kanyang bewang mula sa likuran. I want you know, baby. I whispered. Pinaulanan ko ng maliliit na halik ang kanyang makinis na batok pero agad niya naman ako siniko. Hey, ano ka ba naman? Mamaya na yan. Alam mo gusing pasadero. Napakamot na lang ako sa batok at yumakap na lang sa kanyang bewang bago sinilip ang anak ko nakahiga sa kanyang tabi na ngayon nakataas pa ang paa habang kasalukuyang dumedede sa kanyang baby roan. Hey, young man, go to sleep now. Mawa ka sa daddy. Kausap ko sa anak ko pero ngumiti lang ito sa akin at pinagpatuloy lang ang pagdade na tila uhaw na uhaw pa rin. Napangiti na lang ako at pinaulanan na lang ng maliliit na halik ang leeg at balikat ng asawa ko. Pero nang akmang ibababa ko ng strap ng suot nitong dress ay bigla na lang itong bumangon at nagmamadaling bumaba ng kama. Where are you going? Gulat kong tanong. Tila ako nabitin. Maliligo na. Mamaya ka na lang pagkatapos ko. Sama na lang ako. Sabay na tayo. I quickly got off the bed but she raised an eyebrow at me. Walang bantay sa Drew, mamaya na lang. Masyado ka kasing atat, palibasa itigang ka na. Napasatsat pa ito bago tuluyang pumasok ng bathroom. My lips parted in disbelief. Pwes, mamaya ka sa akin. Ipaparamdam ko sa'yo kung paano maging sabi ka ng santigang na sinasabi mo. Pahabol ko sa kanya at napakamot na lang ako sa batok. Ay, talagang inaasar niya ako. Tingnan na lang natin kung hindi ka manghihina kinabukasan. I grinned. Nahiga na lang ako sa tabi ng anak ko. Isinama namin ito dahil nagkaroon na kami ng takot sa nangyaring pagdukot. Maswerte pa rin dahil nailigtas ko ang mag-ina ko nung araw na iyon. Hindi sila nasaktan at sapat na sa akin iyon dahil mas gugustuhin kung ako na lang ang masaktan kaysa ang mag-ina ko. They are my life, my home, and my everything. Without them, I'm empty. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na naging akin na ang mag-ina ko. Para ako nananaginip lang dahil tuwing bumabalik sa isip ko mga nakaraan ko saan pinapangarap ko pa lang sila. Masasabi ko totoo nga ang kasabihang hanggat may buhay, may pag-asa. I don't know if it's love at first sight or love at first touch, but I think both. I fell in love with her the first time I saw her in that beach resort. Dahil sa totoo lang pag-uwi ko nung araw na iyon ay hindi na siya mawala-wala sa isip ko. Pero tuwing naalala ko kung paano niya ako sungitan, ay hindi ko mapigilan ng matawa. First time ko mabasta ng isang babae. I tried to forget her dahil akala ko hindi ko na siya makikita pa but I didn't expect that our paths would cross again at my friend Ivan's club. At mas lalong hindi ko inaasahan na lalapitan niya ako.
Sa totoo lang ay nagulat ako sa kanyang paglapit at pagtanong sa presyo ko kung magkano ba ang isang gabi ko. Sumayaw lang naman ako pero bakit napagkamalan niya ako agad na cowboy? Nakakatawa sa totoo lang but I couldn't pass up the opportunity. So I pretended to be a cowboy. And I was very happy to know that I am her first. Akalain mo yun? Ang swerte ko pala talaga. Pero tingin ko ay kailangan niya lang talaga ng libangan dahil pansin ko sa kanyang mga mata ang kalungkutan noong araw na iyon. Tila siya may matinding pinagdadaanan. Napakalungkot kasi ng kanyang mga mata kaya napagpasyahan ko na magpanggap na lang munang cowboy. Baka kasi pag nalaman niyang hindi naman talaga ako cowboy ay layuan niya agad ako. And to make my pretense look real, I even look for a home to rent. Napakamot ulo na lang sa akin mga kaibigan ko pero sinakyan din naman ang mga trip ko. And I am very happy at naging masaya ako sa pagpapanggap ko dahil madalas ko siyang makasama sa araw at gabi. At hindi ko akalain na mas lalo kong mahuhulog sa kanya. Kaya naman nang malaman ko may asawa na pala siya at talagang apo pa ni Chairman na kumakalaban sa negosyo ni Dad ay nasaktan ako ng sobra. Yes, I was hurtful. I feel betrayed. Dahil sa totoo lang umasa talaga ako na akin siya. I thought she was single, pero hindi pala. Pero dahil hulog na ako sa kanya, ibinaliwala ko na lang iyon. Ano naman kung kasal siya sa ibang lalaki, kung hindi naman sila magkasundo. Dahil kung talaga magkasundo sila ng asawa niya at mahal nilang isa't isa, hindi naman siguro siya maghahanap na lalaki magbibigay atensyon sa kanya. And I was her first. Ako ang nakauna sa kanya, hindi ang asawa niya. Kaya nagkaroon din ako ng pag-asa na maging akin siya. Ang nasa isip ko noon ay aagawin ko na lang siya sa asawa niya para maging akin pero mali pala ako ng akala dahil mahal na mahal pala niya ang asawa niya. Nasaktan na naman ako nang malaman ko iyon. Sobra akong nasaktan. Nagawa ko pang i-blackmail siya para lang hiwalayan niya ang asawa niya at maging akin na lang. Pero nang malaman ko ipinagbubuntis niya ang anak namin ay sobrang saya ko. Hindi ko may paliwanag na saya ang nararamdaman ko. Minsan ay napapangiti na lang ako bigla kahit nasa meeting. Kaya napapatikim na lang si Dad sa akin at binibigyan ako ng seryosong tingin na para bang sinabing magseryoso ako dahil nasa meeting kami. I can't blame myself. Sadyang sobrang saya ko lang talaga kaya hindi ko maalis-alis ang ngiti ko hanggang sa trabaho. Pero sadyang mapagbiro ang kapalaran dahil nang hingin ko kay Chairman Rojo ng kamay ng kanyang apo para pakasalan ay nagalit ito sa akin at tinaboy ako. Nagawa ko pa lumuhod at inialok ang shares ko sa kumpanya para lang mapaniwala siya na seryoso ako sa apo niya pero sadyang ayaw niya sa akin dahil pinalayas pa rin niya ako at gusto pa akong kasuhan sa panggugulo sa kanyang apo. So I don't have a choice. I told him about the pregnancy pero hindi ko inaasahan na aatakihin ito. Kaya umuwi pa rin akong bigo. Nangako na lang ako sa mahal ko na kakausapin ko na lang ang kanyang lolo kapag humupa na ang galit nito. Pero nagkataon naman na pag uwi ko sa bahay ay naghihintay si Dad sa akin at sinabi na kailangan ko umalis ng bansa agad-agad dahil kailangan kong papirmahin ng contract ang isang sikat na modelo at nakapagpabook na siya ng ticket sa akin papuntang Italy. Kaya naman dahil biglaan ay hindi na ako nakapagpaalam pa sa mahal ko na aalis ako ng bansa. Pumunta ako ng Italy for business purposes pero pag uwi ko'y nagulat na lang ako sa mga pangyayari. Balitang-balita na sa media ang pagiging engaged ko sa isang modelo which is yung modelong pinuntahan ko sa Italy para papirmahin ng contract. Pero hindi lang pala iyon dahil kumalat din ang sex video namin ng babaeng mahal ko. Talagang nagalit ako noon at nakipagtalo kay Dad nang malaman ko na siya pala ang may kagagawa ng lahat at kaya pala kahit hanap ako ng phone ko ay hindi ko na makita pa dahil tinago niya pala at talagang ikinalat ang video pag alis ko ng bansa. Labis na galit ang naramdaman ko kay Dad. Hindi ko inakala na magagawa niya ang ganoon and I told him na mag-sorry siya dapat sa babaeng mahal ko. Agad ko naman pinuntahan sa Cheska para magpaliwanag pero hindi ko inaasahan ang kanyang ibabalita naman sa akin na pinalaglag na niya ang anak namin at kung maaari huwag na ako magpapakita pa sa kanya kahit kailan dahil ayaw na niyang makita pa ang pagmumukha ko. Para ako nalumo sa narinig nung araw na iyon. Sobra akong nasaktan at nagalit sa kanya. Kaya naman nagpakalasing ako pag uwi ko. Hindi ko matanggap na nagawa niyang ipalaglag ang anak namin dahil lang sa galit niya sa akin. Na hindi man lang niya hinintay na magpaliwanag ako.
Saksi ang mga kaibigan ko kung paano ako humaguluhol ng iyak dahil lang sa paniniwala na ipinalaglag niya ang anak namin. Ang sakit tanggapin. Matapos niyang patayin ang anak namin, pinagtabuyan niya pa ako. Kung hindi ko lang siya mahal, baka nasaktan ko na siya ng physical dahil sa pagpatay niya sa anak namin, pero hindi ko siya kayang saktan because I love her. Sobra ko siyang mahal. Kaya naman iniiyak ko na lang lahat at idinaan sa alak ang sakit. Pero kinabukasan ay nagulat na lang ako na bigla na lang na may mga pulis na dumating at inimbitahan ako sa police station para kunan ng statement sa pagpatay kay Chairman Rojun. Dahil isa daw ako sa mga pinaghihinalaang suspect. Nabigla ako at nagkaroon ng pag-aalala. Hindi dahil sa ako ang suspect, kundi dahil sa wala na si Chairman Rojun at nag-aalala ako sa kanyang apo, sa babaeng mahal ko. Kaya naman pagkatapos magpaliwanag sa police station nung araw na iyon, ay agad akong pumunta sa kanilang mansyon. Nakalimutan ko saglit ang galit ko sa kanya dahil napalitan iyon ng pag-aalala. I was worried about her. Pero pagdating ko ng mansyon ay pinagtabuyan niya pa rin ako at pinagbintangan pa na baka ako ang nagpapatay sa kanyang lolo dahil bukod sa akin ay wala na siyang maisip na iba. Kaya naman nagkaroon kami ng pagtatalo at kinain na naman ako ng galit ko. Pero dahil sa pagtatalo namin ay bigla na lang siyang dinugo at nagulat ako sa nasaksihan at hindi makapaniwala nang sabihin niya na iligtas ko ang anak namin. Ibig sabihin ay buntis pa din siya at kasinungalingan lang ang sinabi niyang pagpapalaglag. Bumalik yung saya ko, lalo na nang sabihin ng doktor na okay naman ang baby pero dapat mag-ingat sa susunod dahil maselan ang pagbubuntis niya. Kaya napagdesisyonan kong hindi muna magpakita sa kanya dahil baka ma-stress na naman siya sa akin at baka kung ano pa mangyari sa anak namin. Naisip kong tulungan na lang ang mga pulis sa paghahanap ng ebidensya sa kaso ni Chairman para malaman na kung sino ba talaga ang sumaksak dito. Ang unang pumasok sa isip ko noon ay si Sandro na baka ito ang nagpapatay. Kaya naman 3 araw ko itong sinundan ng palihim pero dahil sa pagsunod ko ay hindi sinasadyang natuklasan ko ang tinatago nitong sekreto nang minsang bumisita ito sa isang ospital. Natigilan ako sa mga nalaman. May nakamamatay siyang sakit na hindi na kaya pang gamutin. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Kung magiging masaya ba ako dahil konting panahon na lang at mawawala na siya dito sa mundo. Kaya magiging akin ang asawa niya. O madidisappoint ako dahil hindi magiging patas ang laban naming dalawa. And when the investigation results came out at napatunayan na wala sa aming dalawang suspect, Sandro talked to me. Nakiusap siya sa akin na layuan ko ng asawa niya dahil napagkasunduan na nilang ayusin ang pagsasama nila. Gusto ko siyang suntukin at bugbugin sa totoo lang. Anong karapatan niyang makipag-ayos at sabing layuan ko ang asawa niya? Kasalanan din naman niya kung bakit nagkaroon kami ng affair ni Cheska. Mahal niya pala pero hindi niya man lang pinahalagahan sa simula pa lang. Pero nang sabihin nito sa akin na makakasama sa ipinagbubuntis na Cheska ang pagpapakita ko dito, ay napaisip naman ako. Siyempre ayokong may mangyari sa anak namin. So I don't have a choice. Napilitan akong pumayag sa gusto ni Sandro na huwag na ako magpakita pa sa kanyang asawa. I didn't tell him na may alam na ako sa kanyang sakit dahil baka isipin niya na kinakaawaan ko siya. Ang alam lang niya ay nagparaya talaga ako dahil wala naman talaga akong karapatan kay Cheska kasi nga kabit lang naman ako and he's the legal husband. I just made a deal with him na magpaparaya ako sa kanya basta ang kapalit noon ay ipakita niya sa akin ang anak ko araw-araw kapag naipanganak na, kahit sa video call man lang. And he agreed. Napagdesisyonan ko namang umalis na muna ng bansa para doon ipagpatuloy ang business na gusto ko. At galit din ako kay Dad kaya nag-reside na lang ako sa kanyang kumpanya. At tulad ng napagkasunduan namin ni Sandro ay pinapasa niya sa email ko ang picture ng anak ko araw-araw at pinapakita niya sa akin through video call. But not his wife dahil ayaw niya pa rin ipamigay ang asawa niya kahit litrato man lang sana. Ipinagdadamot niya pa rin sa akin. But I understand, of course, it's his wife. Baliw lang ang taong ipamimigay ang asawa niya sa ibang lalaki. And I can't wait. Handa naman ako maghintay hanggang sa mawala siya at ako na ang papalit sa pwesto niya bilang asawa ng babaeng mahal ko. I know masyado ako selfish mag-isip pero ganoon talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Pero sa loob ng 1 taon na paghihintay ko habang nasa ibang bansa, namimiss ko pa rin si Cheska. Nasasaktan pa rin ako sa isipin na masaya siyang kasama ang asawa niya at katabi pa sa pagtulog gabi-gabi. Nayayakap at nahahagkan. Kinakain pa rin ako ng selos ko kahit na nasa malayo na ako.
At hindi ko pa rin mapigilan na magkaroon ng takot sa isipin na paano ko magkaroon ng himala at gumaling sa sakit sa Sandro. Siguradong wala na akong babalikan pa kapag ganoon at kung manggugulo pa ako sa kanila ay siguradong kamumuhian lang ako ng babaeng mahal ko. So I decided to forget her. Yes, sinubukan ko siyang limutin. Ginugol ko ang sarili ko sa trabaho, pero kahit anong pilit ko sa sarili ko na alisin siya sa puso ko ay hindi pa rin siya mabura. Siya pa rin ang hinahanap-hanap ko. Totoo nga ang sabi sa kanta na too much love will kill you. Dahil minsan naisip ko na mas mabuti sigurong mamatay na lang ako kung ganitong ayaw niyang maalis sa puso ko. Tapos hindi naman siya magiging akin sa bandang huli. Nakakabaliw sa totoo lang pero buti na lang ay may draw ko na nakikita ko at nakakausap sa araw-araw. Kaya kahit papaano ay nalilimutan ko saglit ang pangungulila ko sa kanyang mommy. Sa loob na 1 taon ay nasaksihan ko unti-unting paglaki ng anak ko sa pamamagitan ng video call at mga pictures. And when he called me daddy, tila naging musika sa pandinig ko. Ang sarap sa pakiramdam na tinawag akong daddy ng anak ko. Kung naging mortal na magkaaway man kami ni Sandro dati, hindi ko naman inaasahan na magiging magkasundo kami sa huli dahil lang sa anak ko. Parehong daddy, ang tawag niya sa amin. But weeks passed. Hindi na nakatawag pa si Sandro sa akin at nakasend ng mga pictures ng anak ko. Kinutuban na ako noon kaya naman nang lumipas na ang halos 1 buwan ay napagpasyahan kong bumalik na ng bansa. Mula sa Australia ay umuwi na akong pabalik ng Pilipinas para malaman kung ano na ba ang nangyari at namimiss ko na rin ang anak ko. At nang makauwi ako ng Pilipinas ay doon ko nalaman ang mga pangyayari. Pero hindi muna ako nagpakita sa babaeng mahal ko, kay Cheska. Hinintay ko pa na malaman niya kung ano na ba talaga ang nangyari sa kanyang asawa at hindi na ito nakabalik pa. I watched her from afar hanggang sa nalaman na nga niyang katotohanan na patay ng asawa niya. Gusto ko siyang yakapin tuwing nakikita ko siyang umiiyak. Talagang sobrang mahal na mahal niyang asawa niya at walang-wala ako sa pagmamahal na iyon. Palagi kong hinihiling na sana ako na lang. Sa akin na lang ang pagmamahal niya. Siguradong ako na magiging pinakamasayang tao dito sa mundo pag nangyari iyon. Kaya naman nang muli ako magpakita sa kanya ay wala na akong sanayang pagkakataon at niyaya ako na agad siyang magpakasal sa akin. But she rejected my proposal and that was hurtful. Ayaw niyang tanggapin ang proposal ko dahil hindi pa siya nakaka-move on sa pagkawala ng mahal niyang asawa. At hindi pa siya handa na buksan ang puso niya para sa iba. Ganoon niya kamahal sa Sandro. Napakalalim. Pero sinuot ko pa rin sa kanyang daliri ang singsing. Hinintay ko siya. Ginawa ko ang lahat para makuha lang ang puso niya, ang pagmamahal na inaasam ko mula sa kanya. Nireject man niya ang una kong proposal. Pangalawa dahil nag-propose na rin nga pala ako sa kanya dati, year ago nung kabit pa lang ako. Pero nireject pa rin niya. But it's okay. I can wait. Nakahanda akong hintayin siya hanggang sa handa na siyang buksan ang puso niya para sa akin. Ang pagmamahal ay hindi napipilit kaya nakahanda naman akong hintayin ang tamang oras. Siguradong mamahalin din niya ako kapag magtagal. Makikita niya rin ako bilang isang lalaking nagmamahal sa kanya. Makikita niya rin ang halaga ko. Pero makalipas ang ilang buwan na paliligaw ko sa kanya ay hindi ko inaasahan na sasagutin niya ako. Hindi dahil sa napilitan lang siya, kundi gusto na niya dahil ang kanyang mga ngiti ay abot na sa mata nang sagutin niya ako ng yes at pumapayag na siya na maging girlfriend ko. So I proposed to her again. At sa pangatlong pagkakataon ay sa wakas, narinig ko na rin ang matamis niyang oo na matagal ko nang pinapangarap. Sobrang saya. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko. And now, matapos sa mga pagsubok at paghihintay ay sa wakas, naging akin na din siya. It's all worth it. Kahit nadurog ako ng sobra dati, at least ngayon napalitan naman ang saya dahil ang pangarap ko na magiging akin na mag-ina ko ay natupad na. Hindi ko alam kung ilang luha na ba ang nailuha ko dahil sa pagmamahal ko sa babaeng ito. To be honest, may mga naging girlfriend din naman ako pero wala akong naalala na iniyakan ko sila. Dahil matapos namin mag-break ay parang wala lang iyon. Pero itong si Cheska ko, kakaiba sa lahat. Hindi ko alam kung paano niya nabihag ang puso ko ng ganoong kalala. Pero talagang hulog na ako. Baliw na sa pagmamahal sa kanya. At pakiramdam ko habang tumatagal ay parang mas lalo lamang lumalalim ang pagmamahal na iyon. Lalo na ngayon na asawa ko na siya at akin na talaga ng panghabang buhay. Wala na siyang kawala pa sa akin dahil wala naman talaga akong balak na pakawalan pa siya. Itong unang pagkakataon na aangkinin kita.
bilang asawa ko, bilang tunay na akin. I said softly as I swallowed. Pansin ko naman ang biglang pamumula ng kanyang pisngi nang marinig ang sinabi ko kaya muli ako napangiti. Kung alam mo lang kung paano kita iniyakan noon, baka hindi ka maniwala na sobra akong baliw sa'yo. May na akong anas habang nakapaibabaw pa rin sa kanya at hinahaplos ng marahan ang kanyang mukha. So, iyakin ka pala? Muling napabalik ang tingin niya sa akin. Iyakin ang cutie ko? Ganun ba? Marahan naman akong napatawa. When it comes to you, yes, nagiging iyakin talaga ako. Ikaw kasi mapanakit kang masyado. And again, she smiles. Oh, I'm sorry then. But now, I promise hindi na kita paiiyakin pa sa lungkot, kundi sa saya na. She gently caressed my cheek while staring into my eyes. I love you so much, Lucas de Vera. Ron, I'm so much in love with this girl. Mas mahal kita. And she wrapped her arms around my neck. Then what are you waiting for? Please take me now. I'm all yours, my husband. I grinned. Talagang akin ka lang. And I will never give up on us. No matter how many ups and downs we face, I will always love you. I promise to love you until my dying breath and never leave your side. I finally kissed her soft lips, and she quickly responded to my kiss.